Ayan mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo kung bakit si Satanas o ang Diablo ay nagmamadali, nagkukumahog at nagdudouble time sa kanyang gawain. Nais kong ibalita sa inyo mga kapatid na itong taon lang 2023 ay nagkomperensya, nagtipon-tipon ang mga satanista sa bansang Amerika. At yung kanilang pagtitipon mga kapatid ay itinatanggi nila na hindi raw nila ipinopromote ang Diablo o si Satanas, pero kitang-kita naman sa kanilang mga ginagawa ang presensya ng gawain ng Diablo. So, swak na swak, tamang-tama doon mga kapatid sa sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 11 verse 14. At ang sabi doon, huwag ninyong pagtakhan ito sapagkat ang Diablo or si Satanas ay maaring magkunwaring anghel ng liwanag. So mga kapatid, napakalinaw ang sinabi ni Apostol Pablo patungkol dito na kahit anong uri o anong klase ng deny ng Diablo ay kitang-kita pa rin sa kanyang mga ginagawa. So mga kapatid, dahil nga tayo ay nasa mga huling panahon na, nasa mga huling araw na, kung bakit nagkukumahog mga kapatid si Satanas ay dahil gusto niyang marami pa siyang madaya, marami pa siyang malinlang, marami pa siyang maisama sa kapahamakan. So mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng unang Pedro, Kabanata 5 at ang talata ay 8. Maging handa kayo sapagkat ang kaaway niyong Diablo ay parang liong umaatungal at naghahanap ng malalapa. So mga kapatid, napakalinaw na ang target ng Diablo ay ang lahat ng tao. Lalong-lalo na target ng Diablo ay ang mga lingkod o inirang ng ating Panginoong Diyos na mababasa po doon sa aklat ng Mateo, Kabanata 24 at ang talata ay 24. Sabi doon mga kapatid, sapagkat may liliwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. So napakalinaw mga kapatid ang sinasabi doon na talagang ang agenda nila, ang talagang pinakang target nila, malinlang or madaya ay ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. So, bagamat alam ng Diablo mga kapatid, ang kanilang pupuntahan, ang kanilang hantungan, kumbaga yung destinasyon nila ay alam niya na sinabi doon sa aklat ng Revelation or aklat ng Pahayag, Kabanata 20 at ang talata ay 10. Sabi doon mga kapatid, pakinggan nyo na mabuti, at ang Diablo na nandaya ay itatapon sa lawa ng apoy at asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. So mga kapatid, ang reason kung bakit nagkakumahog ang Diablo ay para marami pa silang malinlang, marami pa silang madaya, marami pa silang maisama sa kapahamakan. At ikalawa, na target nila ay yung mga lingkod ng ating Panginoon. Yung kanyang mga pinili, yung kanyang mahinirang ay target ng Diablo na dayain ka. So, kapatid, kung ikaw ngayon ay lingkod ng Panginoon, kung ikaw ngayon ay anak ng Diyos, pues, kasama ka sa target ng Diablo na linlangin. Kaya mga kapatid, dapat ay magbantay daw tayo, sabi ni Apostol Pedro. Tandaan natin dahil tayo nga ay nasa mga huling araw na o sa mga huling panahon na, maraming lalabas ngayon mga kapatid ng mga katuruan na hindi katuruan ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo, Kabanata 4 at ang talata ay 1. Pakinggan yung mabuti mga kapatid. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang kanilang pananampalataya
Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu, katuroan ng mga demonyo. So napakalinaw mga kapatid na sa mga huling araw, dito sa ating panahon na nga, ay marami ang lilitaw na ang katuroan ay katuroan ng mga demonyo. So mga kapatid, dapat maging mapagbantay tayo at mapagmatyag. Dahil sa ating panahon ngayon ay marami na ang lumilitaw na mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagturo ng kautusan na ang layunin ay para iligaw ang marami, para iligaw ang mga tao, para mapunta sila doon sa kapahamakan. So mga kapatid, ano ang sinasabi dito ng Biblia? Ano ang dapat nating gawin na itinuturo sa atin? Ano yung dapat nating isuot na kagamitang pangdigma, mga pangdigmang espiritual? Alam mo mga kapatid, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi nakikipaglaban tayo sa espiritong umiiral sa mundong ito. Walang iba kundi ang espiritu ni Satanas. Pakinggan niyong mabuti ito mga kapatid, napaka-importante ito at napakahalaga ito mga kapatid sa bawat isa po sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, kaya't maging handa kayo, ibigkis ninyo sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran at pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. At gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, bago tayo magtapos dito sa ating topic na ito, dapat mga kapatid, lagi nasa atin ang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Kristo, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang aking salita ay hindi kukupas magpakailan-kailanman. So mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, para hindi tayo malinlang ng dyablo, magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Ang sabi doon sa Aklat ng Pahayag o Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig, at mapalad ang nagsasagawa ng kanyang napakinggan at binabasa. So mga kapatid, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi po tayo kasama sa mapalad. So ini-encourage ko kayo mga kapatid na magkaroon kayo ng Biblia sa inyong bawat tahanan, para ma-empower ng salita ng Panginoon ang ating pamilya. Kailangan na tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, kung mayroon kayong napulot na kahit counting lesson dito sa ating tinalakay ngayon, umaapila ako sa inyo na isubscribe ninyo ang channel ni Christ Follower TV para lagi kayong updated sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless us all.